Ang kalagayan ni Alice, agad silang tumulak para hanapin ang kanyang nobyo na nawalang parambula. Sasailalim din sa pregnancy test ang biktima. Isang pagsusuri magtatakda sa kinabukasang kailangan niyang harapin. Kung sakaling buntis ka, gusto mong palakihin yung bata. Kung sakaling gusto mong palakihin yung bata sa tiyan mo. Kasi gusto daw niya magkaroon ng ng parang family na masasabi. Yun ang gusto niya. Kasi yun ang hinahanap niya eh. Yung pagmamahal, yun ang wala siya. Saan dito anak? Saan dito? Sige pa. Sino pwedeng kausapin? Kayo po may-ari? Kasi pumapasok dyan yung bata. Tatanong lang po kami, hindi po dati nagtatrabaho yung pangalan. May complaint po eh. Dito po ang pinaka-spot ng complaint. Dito nangyayari. December po. December nga po. Yun nga po lahat ang nakano. December dito po. Pero ba, hindi ba, ito meron ba nagtatanong lang? Anong lang po? Anong lang po kayo? Wala naman po kayong kaso. Anak, dito, samahan nyo kami sa kapatid. Sige pa. Kasi dyan daw siya nag-i-standby. Pero ano po niya kayo? May picture ka ba? Para ma-identify kung siya nga yung taong hinahanap namin. Yun lang ang namin. Pakibigay mo yung address sa akin. Ano pangalan ng mother mo? Alika, puntahan natin. Sandali, pwede? Sige. Sinabi nung kapatid na wala sa bahay niya. And then, sabi namin, baka nasa nanay. Nung una, tinatanggi pa. Pero, inano pa rin nila. Tinuro pa rin yung bahay ng magulang. Nakita namin ang lalaki doon sa bahay ng kanyang ina. Wala kaming nilalabag na karapatan pang tao. Gusto lang namin matanong kung magkaka-coincide yung kwento ng bata. Which ang naman, pinayagan niya akong magtanong. Alam mo, 17 anyos siya. So, alam mo, nang ginamit mo siya, na bata siya. Diba? Yun yun. Inaalo ka niya o hindi, basta alam mo na 17 anyos lang siya. Hindi siya po mismo nag-ano na gusto niyo magpagalaw. Magpagalaw. Hindi po ako nag-ano ng galawin ko siya. Siya rin po may ano nung kalugtong. Tapos sinabi niya sa akin, kahit buntisin mo lang ako, sabi ko, hindi pwede. Hindi, tayo muna po, sister. Nagsasalita lang ako. Hindi niya itinatanggi. Talagang sinabi niya sa akin na may nangyari talaga sa kanila nung bata. So mula dun sa bahay, dinala namin siya dun sa kung saan barangay sila nasasakop. Binlatter siya doon for formality na nakablatter siya na may ginawa siyang hindi tama doon sa bata. Kung hindi ka man lang kapatid mo, pinabayaan ka na niya. Diba? Mahal ka niya. Kaya huwag ka mag-isip na hindi tama. Ha? Advice sa amin ng barangay is proceed na tayo na kami sa SWD. Yun ang ginawa namin. From there, in-interview uli siya nung SWD ng Presinto 1 at in-advise din kami na ipa-medical check-up muna sa krami, no? Sa test na ginawa, she is 2 months pregnant. Pati dun sa sa check-up niya, nakita nila na may laceration na yung bata. Ang additional niya is to have another check-up para dun sa baby or other diseases na she might be get from the guy. Pero nung kinausap siya, if she's willing to file a case against dun sa suspect, hindi siya willing na magsampa ng kaso. Pero, in behalf of her, pwede pag-file pa rin ng complaint yung family niya in her behalf kasi nga of minor age siya. Sa ngayon, ang pwedeng pumasok siya sa seduction in relation to RA 7610 kasi minor siya. Hindi siya pwede maging rape kasi walang intimidation, walang force, which are elements ng rape. Ang seduction kasi, yung age bracket nun is above 12 but below 18 with deceit. Kasi sinabi namin na with deceit kasi of legal age nga yung lalaki. Malaki yung age gap nila na dapat hindi niya
Kahit sabihin pa na gusto ng bata. Gusto ko lang panagutan yung ginawa niya sa akin, yung anak ko. Kasi po malulungkot po ko na wala siya. Hindi ko po kaya na wala siya. Merong pagkukulang ang family. Merong hinahanap ang bata. Usually, ang bata kailangan ng love, ng care, which hindi niya mga makita. Tumanggi magbigay ng pahayag ang nobyo ng biktima. Nagdesisyon din ng magkapatid na iurong na lamang ang kaso kapalit ang pagbibigay ng tulong pinansyal ng ama ng bata. Pinag-aaralan naman ng DSWD kung saan dadalhin ang dalaga para sa kanyang rehabilitasyon. Baka malamang na tangay sa akin. Wala sa sarili, nagagalit siya. Ang sabi pa nga niya, hindi niyo ako kayang patayin, hindi ako mamamatay. May mapili.